Good morning everyone. So another day, another vlog. Ngayon, nandito kami sa labas ni Mommy and currently nag-harvest na siya ng mga vegetables na tanim natin dito sa bakuran. So tignan natin kung ano na yung mga na-harvest niya. So ayan guys, napakadami ng mga ringgar or mga talong natin, no. Ayan, na-harvest natin yan. Ang dami. Mami at labadache. So last time guys, yung mga ano namin, yung mga ringgar namin or yung mga eggplant namin, dun sila sa pinakadulo. Ayun doon. Napakalaki and napakahaba ng taniman namin. Pero this time ito lang siya. Ayan, no. Ariu biche. Dole. Kabaro. Ajo. Arijo. Napakadami. Ubaro may laylay pala. Ito nahulog to, kunin natin. Layla. Nananarado, kamhu. Kakain ng ringgar rabeda. Or bataka ringgar guys, dahil sa dami ng mga eggplants namin. Napakalalaki nito. Last time guys, meron kaming isang napakalaki. Siguro tatlong yan, ganyan. Ganyan siya kalaki. Kaya lang hindi ko na na-videohan nung time na yon. Oh, hachi. Bicha jomoto. Napakadami. Mag-harvest si Mommy and ito na nga yung mga na-harvest namin. Napakadami na. Alam ba dahil ringgar ni Creso nalmasi. So ayan yung mga ringgar natin guys. Bicha jo, galoda. Bow galoda ni Crejo. Ang daming mga galodang na ano na kuha din ni Sanalmasi. Pupos. Apra daw ano. Ada ringgar mi alige. Radwa. At labada galoda. Asap karwano apra. So ayan guys, yun yung ringgar natin. Ayan yung mga galoda natin. So sulit na yung kakainin natin for the next few days. So hugasan na yan yung Sanalmasi and then naalisan ko yung mga tangkay mamaya. And ika-cut ko sila. Alabadana, no? Boba duce. So i-distribute natin yan sa mga ano, bibigyan daw natin yung mga pamilya ni Jano. So magkapit bahay lang din kasi kami guys, malapit lang yung bahay nila sa bahay namin. So bibigyan natin sila ng kalahati niyan ng mga harvest natin. So nandito na naman kami ngayon sa sasakyan and pupunta na naman kami ng palengke. Today nakuha na natin yung police clearance ni Janu. So ang gagawin, kaya lang mayroon naging problema. Ang naging problema is nasa Gujarati kasi yung mga letters na to eh hindi mababasa ng immigration. So ang mangyayari niyan is i-translate natin siya sa English para maipasa na natin kasama yung mga visa. And kasama natin ngayon si Doc Milan. Doc, good morning. Good morning. So ayan, meron lang kaming mga kaunting trabaho dito. And papakita ko sa inyo, Milan, they are cleaning. Wait. Look guys, merong naglilinis dito. How come they are cleaning, Milan? They are cleaning. What like do you mean? The How government, come? I mean the How government. come means? Yeah, listen to me. I mean the government are paying them or what? Government give contract to some people. Government pay to that person and that person pay these people. Paid the people to clean. Okay, so it's a government project to clean the roads. So ayan, ang dami mo makikitang naglilinis. So inumpisahan nila dun sa part ng village namin. So ayan, papunta na siya dito sa city. Tama nga naman. Yeah. Don't play around. So nandito kami ngayon sa hospital guys. Meron lang ginawa saglit si Doc Milan. And then babalik na siya maya-maya. So tatapusin niya lang daw yung trabaho niya. Pero before that, habang hinihintay natin, kumain tayo ng pillow. So habang hinihintay natin si Doc Milan, meron akong question na sasagutin ngayon. Paano daw ba kung nag-iisang babaeng anak lang, yung anak ng mag-asawa? Sino daw ba yung mag-aalaga sa kanila kapag tanda nila? So yan yung tanong ni Owns Gop and sasagutin natin yan ngayong araw. Guys, so sa mga ganong cases, kapag isang babaeng anak lang yung
anak ng mag-asawa and walang ni isa mang lalaking anak na mag-aalaga sa kanila sa pagtanda. Actually, maraming mga cases din dito na isang anak lang na babae yung anak nila and wala silang lalaking anak. So, di ba meron mga properties yung mga mag-asawa? So, yung lahat ng mga properties na yon guys, mapupunta doon sa babaeng anak kasi nga walang magmamana. So, yung sa mga cases na napansin ko guys, dahil meron nga silang property, parang before mag-asawa yung anak na babae, hahanap sila ng family na alam yung situation nila. So, dahil kapag nakahanap na sila ng family, papaasawa na nila doon. So, yung family na napangasawa nung babae, alam niya na siya yung magmamana ng properties. So, dahil siya yung magmamana ng mga properties, ang gagawin guys is, aalagaan din nila yung mga family ng babae. I don't know if ito lang yung situation dito sa mga napapansin ko. Pero yung mga dito kasi sa society namin guys, marami talaga silang mga ari-arian and marami talaga silang mga pera. So, hindi kaso kung nag-iisang babaeng anak lang yung asawa nila. Kasi, alam nila na sa kanila mapupunta yung property once na wala na nga yung couple. So, inaalagaan talaga nila yung mga couple dito na isang babae lang yung anak. So, wala pong nagiging problema dito, guys. Siguro nagkakaproblema lang kapag walang pera yung couple. Kasi sa mga ganong instances, guys, maiiwanan yung mag-asawa na nagtatrabaho hanggang matanda na sila. And tapos, darating sa point na ibibenta na nga nila yung mga properties nila na natitira. And yun yung bubuhay sa kanila. Pagkatapos, yung mga anak na babae, yung magpupunta lang sila sa mga bahay ng mga magulang nila every now and then. Pero yung mga maraming pera, wala magiging problema guys, kasi aalagaan talaga sila nung asawa ng babae, kasi alam nila na yung lahat ng mga ari-arian is mapupunta din sa kanila in the end. So ganun yung instances, ganun yung mga scenario. Sama ko na si Doc Milan guys. You put me in a very hot position, Noy. You did not even open the AC for me. What kind of husband are you? Huh? You put AC for valuable stuff. She don't put AC for garbage. Really? So, ayan guys. Meron lang kinuhang dokumento si Doc Milan. Now, we'll be going for printing yung translate na police station, police clearance. And then, we'll be putting the stamp. Ayan, papalagyan natin ng stamp agad para maging valid siya. So, balitaan ko kayo. Before nga daw kami pumunta dun sa printing shop, guys, meron nga muna daw kaming dadaanan ngayon. And ang buong akala ko, pupunta kami dun sa school ni Janu. Pero ito pala is municipal office. So, para daw siyang barangay. It's municipality office, something like barangay. Ah, okay. I thought, what you will do here? Birth certificate? Yes. So, kagaya nga nung naging problema namin sa police clearance, guys, yung birth certificate din nga ni Janu is nasa Gujarati. So, ang gagawin namin dito is, papasa namin ulit and then gagawin siya in English. So, tinanong ko nga si Milan kung meron bang bayad kapag kumuha ng bagong birth certificate. How much you have to pay for birth certificate? 100 rupees. You have to pay 100 rupees, guys, para makuha yung birth certificate. Nandun na nga siya sa likod. So, ngayon, we'll be doing photocopy and then magpapalaminate tayo ng birth certificate para hindi siya masyadong masira and malukot. Photocopy na kami ngayon guys, and dito meron nagbebenta ng mga ice cream. So bili tayo. Gusto ko ng Mango Delight. Let's go and choose. Mango Delight, che? Mango Delight? Mango Delight. Mango Dali. Mango Dali. Yeah. Kinaig. Bala. Milan, bumili lang ako nitong Mango Dali guys. Paborito ko to. Hindi siya masyadong matamis. So, pagkatapos nga naming mapaprint yung English version ng police clearance ni Janu, pumunta nga kami dito para magpasign. Pero wala nga daw yung inspector nila. Guys, nakauwi na kami sa bahay. And ito yung pagkain natin for today. So, meron tayo ditong khichdi. And right over here, meron tayong ulam which is ringar bataka. So, ayan. Ganyan yung ulam natin for today. Simple lang siya. So, kakain na tayo. Kumain na pala si JD Bay. So, meron ng dyan. Meron ng plato dyan. So, kami na lang apat niya yung kakain. Nandito pala si JD Bay kasi nagpa-farming na rin siya, guys. So, tinuturuan siya ni father-in-law and Milan ng farming. So, siya na rin yung mag-handle sa ibang mga farms namin.
So, ayan, nag-upload ako ngayon ng video and currently paalisin na mommy and papa. Mommy, kay Jaush. Raj para. So, ayan, nandyan si father-in-law. Kay Joano, papa. Kami kay Joano. Raj para. So, so magbibigay sila ng mga snacks for Nita Foy and Dipika Foy. So, meron mga snacks dun sa likod ng sasakyan. So, they're currently leaving now. So, ayan, naalis sila. Chalo, J-Sam naran. So, ayan, lalak ko lang itong pintuan, guys. And then, magko-continue na ako sa work ko. Para maayos nga lang sila makaalis. And maya-maya babalik din sila, guys. Siguro before mag-dinner. Chala. So, lalak lang natin yung pintuan, guys. And then, pupunta na tayo sa taas para magtrabaho. Actually, guys, kasama ko ngayon dito sa Doc Milan. Kaya lang, dahil nga umalis si Papa, and meron kaming papaya cutting ngayon. So, kailangan niyang pumunta dun sa farm para nga asikasuhin yung papaya cutting namin. And bubuksan ko na lang yung pintuan once na bumalik siya dito sa bahay. So, dahil nga merong lakad si father-in-law, nasa bahay naman ngayon si Milan and wala siyang pasok. So, ngayon, siya yung pinapunta ni father-in-law para nga mag-administer nung harvesting namin ng papaya ngayon. And sobrang ganda ng presyo ng papaya ngayon, guys. And naka-jackpot talaga kami pagdating sa presyuhan. So, nakuha na nga namin lahat ng mga kapital. And yung mga hina-harvest na lang dito, guys, is yung puro tubo na lang. Kung palagi nga kayo nakasubaybay sa mga vlogs namin, siguro alam nyo na 4 na beses tinry ni na Milan na magtanim ng papaya. And sa 4 na beses na pagtatanim nila ng papaya, guys, puro lugi lahat yon. Pero nung dumating daw ako dito sa India, this year, tinry daw nila ang pagtatanim ng papaya. And titignan nga daw kung nag-iba na ba yung lupa namin and wala na bang masyadong mga peste. So, tinry daw nila, guys. And ngayon, wala pa mang isang cutting, okay na lahat ng mga expenses namin and nakuha na daw. So, dahil sobrang daming at mga magagandang papaya dito sa farm namin, so, sobrang malaki din yung kuha ng mga merchants. And hindi lang sa farm namin, guys. Dahil nga, nung mga nakaraang taon, guys, maraming mga nasira mga papaya. So, walang masyadong mga farmers yung nagtanim ng papaya. So, dahil nga konti yung supply, syempre mataas yung demand and mataas din yung presyo. Since papalapit na nga yung sinasabi nilang very, very famous occasion dito, which is Diwali. So, sa Diwali, maraming magbibilihan ng mga prutas and maraming gagawa ng iba't ibang mga items gamit yung papaya. So, sobrang taas ng demand. So, ngayon, binabantayan nga ni na Milan kung paano yung pag-harvest ni na Uncle dito. Kasi yung pag-harvest ni na Uncle, minsan, pinipili lang nila yung mga magaganda and hindi nila kinukuha yung mga maliliit. So, ang tendency, yung mga pangit na mga papaya, yung naiiwan dito sa farm namin. And kapag merong ibang mga merchant na pupunta, guys, mababa yung bibigay nilang presyo kasi nga, maliliit na lang yung mga kukuhanin nila and naubos na ng mga ibang merchant, yung malalaki. So, dapat tuwing merong mga harvesting na ganito, meron talagang may-ari na nakabantay. Kapag nga merong may-ari na nakabantay, hindi makakapamili yung mga workers ng mga malalaking papaya at hindi nila iiwanan yung mga maliliit. So, after palang ma-harvest yung mga papaya, guys, babalutin nila ng mga jaryong ganito. So, very expert na nga si Uncle dito dahil siya yung madalas na kumukuha ng mga papaya namin. And ito nga daw yung trabaho nila araw-araw. So, kung hindi ako nagkakamali, yung presyuhan ng 20 kilos ng papaya is nasa mga 670 rupees o nasa mga 420 pesos.